Hello and welcome to the 700 Club Asia. I'm Peter Cayuz. Ako po si Dulce. Alam mo, Peter, minsan umaga pa lang pagkatapos mong basahin ng mga dyaryo o pakinggan ng balita sa radyo, nagtatanong ka na, may pag-asa bang ating bayan? Sinabi mo, Dulce. Let's see. According to today's papers, the Philippines remains on the blacklist of the country still sa money laundering. Dito naman, tungkol sa isang barangay tanod na binaril ng jeepney driver sa Santa Mesa. Yan. In this paper, it says that the drug users in the Philippines have multiplied from 20,000 in 1972 to about 3.4 million today. And here, one government official is accusing another official of cuddling mga drug lords. With situationers like this, is there hope for change? Bible says, yes, change is possible. Even for a whole nation. That's a spiritual law. But it has to begin somewhere. At para sa mga residente ng Makati, nag-umpisa ang ilang pagbabago sa puso ng isang korap na pulis. Nanakawan na ba kayo ng car stereo sa bandang Makati noong mga 1970s? Marahil mga bata ni Elmer yun. Estudyante pa lang si Elmer, kinondisyon na niya ang sarili sa paggawa ng maanomalyang trabaho. Palibhasa'y laki sa hirap, kaya inasam niyang umangat sa buhay kahit sa maruming paraan. Nagsimula pala ako sa pagpupulis, dahil sa Makati Pulis ako. Huli mo yung mga yan. Sir, mukhang mga construction boy lang po yata ito, sir. Ano magiging construction worker yan eh? Alas 2 na madaling araw, mga magnanakaw yan. Sige, dali, huli mo. Kinuha namin yung mga ninakaw nila, kinarga ko namin sa mobile yun, at kasama ko si Sargento. Ko po ang mga magnanakaw. Naging magnanakaw tuloy ako. Sa isang araw, nakita ko yung mga bata na hindi na mga epekto sa construction ang ninanakaw, kundi magnakaw ng mga car stereo guro. So, inalagaan ko po yun. At isang araw po ay nalaman ko, nalulung na ako tagbantay, sila nagnanakaw ng stereo. Naging talamak sa pagnanakaw ang grupo nila Elmer. Hindi lang sila nakontento sa pagnakaw ng car stereo. Pinasok na rin nila ang pangungulimbat ng cable wire na mas lalong nagpatunog sa pangalang Elmer Anibigno sa underworld bilang leader ng Bulati Gang. Talaga naman, iba na po ang naging forma ko. Dati po yung 400 lang ang sweldo ko. Kumikita na po ako ng 5,000 every other day. So nagiging mayabang po ako. Tingin ko sa kapwa pulis ko ay mga sisiw ho ito. Subalit, hindi lahat ng alas ay kay Elmer. Palibhasa'y pulis, kaya buong loob sa mga ganitong sitwasyon. Lalo pat kaibigan niya ang naaagrabyado. Inakala ni Elmer na tapos na ang gulong iyon. Subalit agad-agad siyang irespahan ng mga nakabangga niya. Sa pagkakataong ito, Pulis Maynila ang bumulaga sa kanya. Bigla ho akong dinukot nung hinawakan ng isa rito, hinawakan ko dito sa ribs ko. Dinukot ko yung ribs ko nabiyak. Talagang napakasakit. Kaya nung mabiyak yun, wala na akong lakas, tinulak ko ako sa baldusa, napakandusa, pinagbabaril ako. 4 na bala ang pumasok sa katawan ni Elmer na muntik na niyang ikamatay. Punong-puno ng poon, galit at paghihiganti ang nasa puso ni Elmer ng mga sandaling iyon. Sabi ko maghihiganti ako. Habang nagpapagaling sa ospital, patuloy pa rin ang pakikipagtransaksyon ni Elmer sa Bulati Gang Group. Hello. Ngunit nang magdesisyon na siyang tumigil, May operation ulit. Sana hindi na ako sasama eh. tutol man ng kalooban Tigil na ay ako. wala siyang nagawa kundi pagbigyan ng mga iyo. Subalit, naging mailapang tadhana sa kanilang grupo nang matiktikan sila ng Pulis Maynila. Nahuli kami ng Manila Police. At ang mga kasamahan ko ay nakulong, nakatakbo ako, uwi po ako ng Iloilo. Sa Iloilo nagtago at nagpalakas si Elmer habang pinagpaplanuhan niyang purahin sa mundo ang mga Pulis Maynilang pumaril sa kanya. Mahigit nandito ka. Ito, nag-aanoan. Oo yan, tama-tama yan. Alam mo ba, meron akong kaibigan, galing Austria. Europa yun, pre. Pwede ka ba? Total, nagpapalakas ka naman para magamit mo. Okay. Pre, dollar yun. Okay. Dollar. Dollar, ha? Pag-alaman ko, meron pala siyang time deposit na 50,000. Pinagtapat ko sa kanya ang aking pagmamahal at sinagot niya ako dahil meron siyang 50,000 time deposit. Sa pinakasalan ko siya,
Ang ginawa ko po doon sa pera niya, winithdraw ko, binalik ko rito, pambili ng baril para doon sa Manila Police na yun. Ngunit hindi siya nakabili ng baril dahil sa higpitan ng pagbebenta. Nakabili ako ng ticket papuntang Europa. Tumira ako ng kulang-kulang 1 taon doon. Tinakbuhan ko yung kaso ko, problema ko, pero wala kang magagawa. Problema ay nakaakibat pa rin. Hindi ako nakapaghanap trabaho doon, TNT ako. Ang ginawa ko, nag-decide ko bumalik dito. Balik serbisyo habang hinihintay niya ang desisyon ng korte laban sa bukan. Sumali siya sa Holy Dap Gang at di naglaon, naging leader na rin siya nito. Violation mo? Driving without money, kaya bigay na. Angal pa eh. Bigay na lang. Hira na mag-aga-aga, nagtitilis siya ka, oh! Hindi, okay na yan. Sige, gusto na. Gawa-gawa ko lang yung mga batas na yun ng panahon na yun eh. Ganun po ang aking takbo ng buhay. Gabi lasing dahil sa problema ko. Ang katulad ko ay katulad ng alon sa dagat. Paikot-ikot, walang simula, walang katapusan. Isang gabi, lasing na napapatrolya si Elmer nang may bumangga sa kanila. Tumakas ang owner at nagkaroon ng habulan. Paano nakabangga ni Elmer ang Diyos?